Hindi masama ang magmahal. Ito ang pinakamagandang pakiramdam na pwede nating maranasan kung darating man ito. Ngunit ito rin ang pinakamasakit. Pero paano kung ang ibinigay mong pagmamahal ay sinuklian ng isang madilim na karanasan? Pakinggan ang totoong istorya na ipinadala ni Henry, hindi niya tunay na pangalan. Magandang araw po sa inyo. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Henry. Isang maliit na negosyante sa isang probinsya dito sa Mindanao. Nais ko lamang pong ikwento sa inyo ang aking karanasan. Karanasan na hanggang ngayon ay hindi ko makakalimutan at nagpapakaba sa akin tuwing maaalala ito. Laki sa bukid at pagsasaka ang aming kinabubuhay. Mayroon kaming 2 ektarya ng lupa at palayan. Mayroon ding 1 ektarya para sa pagsasaka ng gulay. Sa aming kabataan ay hindi kami hinahayaan na makapaglaro sa labas at makapagtampisaw sa sapa. Bagkus, kasama kami sa bukid o hindi kaya ay nasa palayan upang tulungan ang aking ama. Kung tutuusin, ay hindi naman kami mahirap. 2 lang naman kami ng aking kapatid. Ang dahilan naman ng aking ama ay para maaga kaming matuto sa buhay. Kahit ang maliit kong kapatid ay walang ligtas dito. Nang nakapagtapos ako ng high school ay sinubukan kong makipagsapalaran sa Maynila at doon na mag-aral ng kolehiyo. Bago ako umalis ng probinsya ay prangka akong sinabihan ng aking ama na kung magkano ang gastos ng pag-aaral sa probinsya ay ganoon rin lang ang ipapadala niya sa akin doon. Dapat daw akong magbanat ng buto at huwag umasa sa kanila. Medyo masama ang loob ng aking ama. Dahil bilang panganay ay ako ang katuwang niya sa mga bagay na may kaugnay sa pagsasaka. Nag-aaral ako sa umaga. Nagtatrabaho sa gabi. Iyon ang aking rutina. Sa kolehiyo ko nakilala si Wilma, ang unang babaeng nagpatibok ng aking puso. Una kaming nagkita sa kantin ng paaralan. Dahil natapunan niya ako ng pagkain, humingi siya ng paumanhin at iyon ang unang pagkikita na agad ko rin siyang nagustuhan. Ang buong akala ko ay hindi na kami magkikitang muli. Pero nakita ko siya sa isang malaking puno ng plaza at umiiyak. Kaya dali-dali ko siyang nilapitan at binigyan ng panyo. At doon kami nagkapalagayan ng loob. Napapadalas na ang aming pag-uusap. Nagkikita kami ng patago hanggang sa mauwi na ito sa ligawan. Ilang linggo lang naman ang panliligaw ay kaagad na niya akong sinagot. Parang madali nga ang aming pagsasama dahil maintindihin si Wilma kahit minsan lang kaming magkaroon ng oras sa isa't isa. Hanggang sa isang araw, hindi ako nakasipot sa aming date dahil bigla akong pinag-overtime ng aking amo sa trabaho. Hindi rin naman ako makaayaw dahil wala nang ibang papalit pa sa akin. Mabigat ang loob ko habang pinapalipas ang oras. Hindi ko maiwasang isipin si Wilma. Kung naiintindihan kaya niya na hindi ako nakasipot. 10:00 na kasi ng gabi nang lumabas ako sa trabaho. Dali-dali na akong sumakay ng jeep. Nagbabaka sakaling hindi pa siya umaalis ng aming tagpuan. Bumili na rin ako ng bulaklak bilang peace offering sa kanya. Kaso, iba ang nakita ko. Ang nobya kong si Wilma ay may katabi at may kahalikang iba. Nabitawan ko na lamang ang mga hawak kong bulaklak. Sobrang sakit ng nakita ko pero hindi ko na sila inistorbo. Dahil mahal ko si Wilma, naging marupok ako. Hinayaan ko na lang siya
At nang sumunod naming pagkikita ay wala siyang kibo at ayon sa kanya ay ayos lang. Wala siyang ibang sinasabi. Hanggang sa isang araw, biglang nakipagkita si Wilma. Pagod ako noon dahil galing sa trabaho. Sinundo at hinatid ko pa ang tatay ko galing sa mahabang biyahe mula sa probinsya. Wala nang maraming paligoy-ligoy pa. Sinabi niyang gusto na niyang makipaghiwalay sa akin dahil pagod na raw siya. Dahil wala naman daw akong ibang ginagawa kung hindi ang magtrabaho ng magtrabaho. Wala naman daw akong oras sa kanya kaya mas mabuting iwanan na lang daw niya ako. Hindi na siya masaya sa akin. Sinabi ko naman sa kanya na magpaliwanag muna siya ng mas malalim na dahilan. Dagdag ko pa na dahil ba nakahanap na siya ng papalit sa akin? Hindi siya umimik at natahimik. Puro na lamang daw ako trabaho. Hindi naman daw siya napapasaya at nakakasawa na. Iyon ang kanyang sinabi. Puro bulong na lang daw sa hinaharap. Pero paano naman daw ngayon? Ni hindi raw ako marunong maglambing at wala na ba daw akong mapag-usapang iba maliban sa trabaho at hinaharap? Pagkatapos noon ay tinapon niya sa sahig ang singsing na ibinigay ko sa kanya. Kung kailan konti na lang at malalagpasan na namin. Kung kailan pwede na kaming bumuo ng pamilya, 1 taon na lang. 1 taon na lang sana. Labis akong nasaktan dahil siya ang unang babae na minahal ko ng lubusan. Lagi ko silang nakikita kaya mas nasasaktan ako. Sa pangyayaring iyon, natuto akong uminom ng alak pagkatapos kong magtrabaho. Umiiyak ako. Grabe ang pamamayat ko dahil sa hiwalayan namin ni Wilma. Buti na lang ay hindi ako iniwan ng best friend niyang si Macy. Siya ang naging sandalan ko sa masalimuot na panahon kong iyon. Parati rin niya akong tinutulungan sa usaping pinansyal. Nakakahiya nang tanggapin ang perang ibinibigay niya. Pero nang magkasakit ang aking ama, ay kulang talaga ang sahod ko. Naibenta na rin ang ilang ektarya ng lupang pagmamay-ari namin. Nagpapagamot pa ang tatay ko dito sa Maynila, kaya't kapos talaga. May kaya naman sa buhay ang pamilya ni Macy kaya madali lang sa kanyang tulungan ako. Matagal ko naman na ring napag-alaman na may gusto siya sa akin. Pero dahil wala naman akong pagtingin sa kanya, ay minabuti ko ang paglayo. Pero ito namang si Macy ay lapit ng lapit sa akin. Dahil alam niyang wala akong magawa dahil sa laki ng utang na loob ko sa pamilya nila. Nakapagtapos pa rin ako ng pag-aaral sa kabila ng aking mga bisyo. Wala mang karangalan ay ayos lang. Proud naman sa akin ang mga magulang ko. Medyo gumagaling na rin ang aking tatay at nakabalik na rin sa probinsya. Nakapasok ako ng trabaho sa isang malaking kumpanya. Nang nakaluwag-luwag na ako, ay doon ko nang minabuting ligawan si Macy. Dala na rin siguro ng utang na loob. Minsan pa nang magkasakit siya ay parating niyang sinasabi na sana ay mahalin ko na lang siya. Napag-isip-isip kong matututunan ko rin siyang mahalin dahil wala naman akong maipipintas sa ugali ni Macy. Mabait naman siya at maalaga. Ilang buwan lamang ang aming pagiging magnobyo ay nagpropose na ako sa kanya. At hindi nagtagal ay nagpakasal na kami sa isa't isa. Wala namang naging hadlang sa aming relasyon at suportado kami ng aming pamilya at mga taong nakapalibot sa amin. Unti-unti ding naglaho ang nararamdaman ko kay Wilma at ang sakit na idinulot niya makalipas ang ilang taon. Mas doon ko pa naramdaman ang pagmamahal na ibinibigay sa akin ng asawa kong si Macy. Buwan ng Hunyo ay nabuntis ang aking asawa. Ang sabi ng aming doktor ay masela ng pagbubuntis niya, kaya kailangan ay huwag siyang mapagod at magbubuhat ng mga bagay na mabibigat. Doon ko naisipang mag-hire ng isang katulong para
gagawa ng aming gawaing bahay at para magkaroon din ng kasama ang aking asawa. Tahimik ang pamumuhay namin noon. Masaya at simple lang. Isang araw ay nagkaroon kami ng isang kaganapang magkakaklase, isang alumni party. Lahat ng mga dati kong kaklase ay naandoon pero hindi ko man lang nakita si Wilma doon. Dumating na rin ang araw ng panganganak ni Macy. Dahil sa kritikal na kondisyon ay CS o cesarean ang nangyari sa kanya. Hindi ko alam kung himala ang nangyari dahil ilang minutong patay ang anak ko. Kaya pala bumuhos ang luha niya. Pero saglit namang umiyak ang anak namin. Ito ay ayon sa kwento ng aking asawa. Wala kasi ako sa tabi niya ng mga panahong manganak siya dahil nasa importanteng business meeting ako ng mga sandaling iyon. Kahit ako mismo nang marinig ko yon ay hindi ako makapaniwala. Idineklara na kasi ng doktor na patay na talaga ang bata pero maya-maya ay umiyak din naman. Nang maikwento naman ito ng aking asawa sa aming isang kasambahay ay kinabahan ito. Dahil baka daw pinaglalaruan ng bata. Pinagsawalang bahala ko ang sinabi ng aming kasambahay. Papaano namang paglalaruan ng isang bata kasi silang pa lamang niya. Makaraan ng ilang buwan, matapos manganak ang aking asawa, ay bigla-bigla na lamang daw sumasakit ang kanyang ulo at nahihilo. Pina-check up namin sa doktor pero ang sabi ng doktor sa amin ay normal lamang daw ito, lalo na't kakapanganak lamang daw ng aking asawang si Macy. At nang sumunod na araw naman, dinapuan ng matinding lagnat si Macy. Kaya kaagad-agad kong tinawag ang aming kasambahay para ihanda ang gamit ni Macy at ngayon din ay pupunta kami ng ospital. Pagdating naman namin ng ospital ay humupa na ang kanyang lagnat. Pero kahit ganoon ay pina-check up ko pa rin si Macy. Ang sabi ng doktor ay wag daw akong masyadong mataranta dahil baka dala lamang daw ito ng panahon. Pero sa sarili ko ay hindi ako nagkakamali. Nag-aapoy si Macy ng lagnat. Gusto ko sanang i-admit muna rito si Macy baka sakaling may sakit talaga ito. Pero ayaw pumayag ng doktor kaya naman kinaumagahan ay umuwi na rin kami dala ang mga resetang ibinigay sa amin ng aming doktor. Pero makalipas na naman ang ilang araw habang mahimbing na natutulog ang aking asawa. Niyakap at hinalikan ko ito. Naramdaman kong mainit ito at tila nag-aapoy na naman sa lagnat. Nang halikan ko ito sa pisngi at hinawi ang kanyang mga buhok, ay nagulat na lamang ako dahil mayroong sumasamang buhok sa aking mga kamay. At sa ilang sandali lamang ay nahuhulog na ang mga buhok nito na konting-konti na lamang ay pupwedeng mauwi na ito sa pagkakalbo. Kaya hating gabi ay ginising ko ang aming kasambahay. Inutusan kong ipaghanda ang kanyang mom ng mga gamit dahil pupunta na naman kami sa ospital. Nagmamaneho pa lamang ako ay kitang-kita ko na sa salamin na biglang lumobo ang katawan ng aking asawa. Nagtaka naman ang kasambahay namin kung bakit daw ako ganoon makatitig kay Macy na parang tulala at wala sa sarili. Sinabi ko sa kanya na hindi niya ba nakikita ang paglaki ng tiyan ng aking asawa. Pero ang sabi niya ay wala naman daw at hawak niya ang tiyan ni Macy. Nang muli ko na namang lingunin ay wala. Hindi naman lumobo ang tiyan nito. Doon ay nagtataka na ako. At nang dumating kami sa ospital, bubuhatin ko sana ang aking asawa pero hindi ko maigalaw ang kanyang katawan. Hindi ko alam kung bakit. Bigla ang pagpayat ng aking asawa. Ngunit nang may dumating na lalaking magbubuhat sa aking asawa upang ilipat sa wheelchair, ay kaagad niya itong nabuhat nang walang kahirap-hirap.
Sa harap mismo ng doktor ay tuluyang naubos ang natitirang buhok na naiwan sa ulo ng aking asawa. Pero ang ini-examine ng doktor kung ano ang problema sa katawan ni Maisy ay wala naman daw itong makitang seryosong sakit maliban daw sa paglalagas ng buhok. Kaya naman nagsagawa pa ang doktor ng ilang medical test mula sa dugo, sa ihi at dumi nito. Malinis ang kanyang laboratorio. Napagpasyahan ng doktor na doon na muna si Maisy hanggang sa hindi pa lumalabas ang ibang resulta. Ibinilin ko na muna ang aking asawa kay Manang upang kumuha ng iilang mga damit nito. Pagkabalik ko ng ospital ay pinuntahan ko agad si Maisy. Wala pa ang resulta ng laboratorio na ginawa sa kanya. Ngunit ang isa sa mga ikinakakilabot ko ay ang tuluyang pagkaubos ng kanyang mga buhok sa ulo. Laking gulat ko rin nang makita ko ang mga tila uod sa kanyang unan. Dali-dali ko itong inalis at itinapon sa CR. Hindi ko alam kung bakit mayroong ganong pangyayari sa aming pamilya. Naaawa na rin ako sa anak ko dahil hindi na namin siya naaasikaso at parating nasa bahay na lamang siya ng kanyang lola, ang ina ni Maisy. Hindi lang diyan nagtatapos ang mga kababalaghang nangyayari sa buhay ng aking pamilya. Makalipas ang ilang linggong pamamalagi namin sa ospital, ay hindi pa rin matukoy ng doktor kung ano ang sakit niya. Lagi namang negative at normal ang mga resulta ng test na ginagawa sa kanya. Umabot kami sa punto na kung saan-saang ospital na kami nakarating para humingi ng second opinion at makahanap sa kakaibang lunas ng aking asawa. Pero tulad ng mga nauna ay ganoon din naman ang resulta at saad ng mga doktor nito. Normal at negative sa kahit anong sakit. Kahit high blood pressure ay wala. Dahilan kung bakit nagtataka na rin ang mga doktor sa nangyayari. Hindi namin matukoy kung ano ang sakit ng asawa mo. Pero sa kalagayan niya at panghihina ay baka hindi na rin siya magtagal sa mundong ito. Doon sinabi ng doktor na umuwi na lamang kami at doon na lang pagpahingahin ang asawa ko sa aming bahay. Dapat daw ay maging handa kami sa mga posibleng mangyari. Obserbahan daw ang asawa ko at bumalik na lang kung may mas matindi pang mangyayari. Kahit patuloy ang pagpoprotesta ko ay hindi ito pinapakinggan. Pinapirma na ng waiver ang mga magulang ni Maisy pati na rin ako. Para akong binagsakan ng langit at lupa ng mga oras na iyon. Hindi ko na alam ang gagawin, kaya isa lang ang naisip kong lapitan. Pumunta ako sa isang maliit na chapel upang taimtim na magdasal para sa asawa ko. Doon ko lang naaalala ang Panginoon sa kabila ng estado ko sa buhay. Nakalimutan kong magpasalamat sa Kanya sa lahat ng mga bagay na ibinibigay niya sa akin. Matamlay akong umuwi ng bahay. Kinaumagahan, pinuntahan ko ang aking asawa. Doon ko nakita ang mga uod na lumalabas sa kanyang bibig. Kaya napasigaw na lamang ako at hindi ko na alam ang gagawin. Pero tulad ng nakaraang pangyayari ay hindi nila ito makita. Hanggang sa nagsalita ang aming kasambahay na baka nakukulam ang asawa ko. Kaagad namang hinarang ng pamilya ni Maisy ang ideyang iyon. Nawawalan na rin sila ng pag-asang gagaling pa ang kanilang anak at asawa ko. Kaya naman lihim kong kinausap ang aming kasambahay kung may alam ba siyang taong pwedeng makatulong para pagalingin ang asawa ko. Ang saad naman niya ay meron daw siyang kakilala pero nasa isang malayong lugar at sa probinsya. Bigla-bigla akong nag-set up ng araw para pumunta doon. Ako, si Manang at ang aking asawang may sakit. Kumapit na ako sa mga bagay na sa tingin ko'y makakaligtas sa asawa ko. Mahal na mahal ko siya
at kailangan ko pa siya, lalo na ng aming anak na wala pang 1 taong gulang. Nang makarating kami sa probinsya na hindi ko nasasabihin ang pangalan, makipot ang daraanan, ang daan na pupuntahan namin. Kaya minabuti muna namin ni Manang na bisitahin at pumunta sa kubo ng magtatawas para makasiguradong naandoon. Noong masigurado naming naandoon ang matanda, binalikan ko ang asawa ko sa kotse habang si Manang naman ay naiwan sa kubo. Pero nang buhatin ko ang aking asawa ay hindi ko na naman ito mabuhat. Pero nagtataka ako kung bakit nabuhat ko itong isakay sa kotse nung papaalis na kami. Sobrang tagal kong sinusubukan ay wala pa ring nangyayari. Pinuntahan na ako ng albularyo at ng aming kasambahay sa kotse. Nakatitig lamang ang magtatawas sa asawa ko. Laking gulat ko nang akmang bubuhatin niya ito para dalhin sa kubo ay nabuhat na niya kaagad ito ng walang kahirap-hirap. Napansin kong may ibinulong lamang siyang kung ano sa tenga ng aking asawa. Inilapag niya ito sa banig. Sinabihan naman ako ng albularyo na tulungan ko siyang ipagdasal ang asawa ko. Doon ko nalaman na tama ang sabi ni Manang, ang aming kasambahay. Nakulam ang dahilan ng lahat ng ito. Kaya umupo ako sa paanan ng aking asawa, kasabay ng bulong ng mananawas ang siya namang pagdadasal ko. Maya-maya pa ay nag-uumimpit na sa sakit ang aking asawa. At maya-maya pa narinig kong nagsalita ang aking asawa, pero sa ibang tono ng boses. Humihiyaw at isusuko na daw niya ang katawan ng asawa ko. Nang tinanong siya ng albularyo kung sino ang nag-utos, ay hindi ito nagsalita. Pero sinabi ng albularyo ay ibabalik niya sa kanya ang mga bagay na ginawa niyang paghihirap sa asawa ko. Kaya kaagad itong nagsalita at sinabing si Wilma ito. Doon ako nagulat. Sabi ng mangkukulam na binayaran siya nito. Pumayag lang naman daw siya dahil sa kwento nitong inagaw daw ako ni Macy mula sa kanya. Nakialam na ako sa sinabi nila. Sinabi ko na siya ang nang iwan at nanloko sa akin. Ipinagpalit niya ako sa isang lalaki. Kaya bakit niya iyon gagawin? Narinig ko na naman ang boses ni Wilma. Plano daw sana niyang bumalik sa akin, ngunit kaagad ko daw siyang pinalitan ng dahil kay Macy. Hindi ko ito matanggap at galit na galit ako. Tanong naman ng albularyo sa akin kung ibabalik ba daw sa babae ang mga pangit na ginawa nito sa asawa ko. Gusto kong magiganti, pero nang tignan ko ang asawa ko ay diretso kong sinabi sa albularyo na pagalingin na lamang ang asawa ko at hayaan na lamang na ang karma ang magbalik sa kanya. Simula noon ay naging maayos na rin ang buhay namin ni Macy. Hindi na rin ako nakarinig ng kahit anong balita mula kay Wilma. Mas pinili ko pa rin maging mabuti sa kabila ng mga perwisyong ginawa niya sa aking pamilya. Ngayon, naniniwala na ako sa kulam. Na noon sa aming lugar ay hindi ko pinaniniwalaan at pinagtatawanan. Hanggang dito na lamang po ang aking kwento, Papa Obet, at maraming salamat po.